Magandang araw po mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating daily devotion sa araw na ito. Tayo po ay nasa Efeso 2 verse 10. Sabi po doon, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ayan po. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Ayan po, sabi po doon, tayo ay kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Tayo daw po ay nilikha ng Diyos. Bakit nga ba tayo nilikha? Para sa kanyang mga layunin. Po, para po doon sa kanyang mga layunin. Ang layunin po niya ay sumunod po tayo kay Kristo. Partikular na tayo ay nilikha kay Kristo para sa mabubuting gawa. Subalit ang mga mabubuting gawa na yan ay hindi nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Yan. Ngunit ang mga ito ay ganap na sinadya upang maging resulta ng kaligtasan. Kapansin-pansin, inihanda ng Diyos ang nais niyang gawin natin para sa Kanya noong pamampung una. Makikita rin po natin sa awit 24 verse 1 na ang lahat po ng bagay sa mundong ito ay ang Diyos ang may likha. Sa Kanya po pag-aari ang lahat at maging po ang ating buhay ay Kanya rin pong pag-aari. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Kumbaga tayo ay nilikha para siya ay sambahin na para po siya ay paglingkuran. Ayan. Kaya po kailangan po na yung ating pong buhay talaga maaring tanungin natin ang ating sarili, ano nga ba yung purpose ko sa mundong ito? Ang purpose ba lang natin dito sa mundong ito? Kumain, mag-asawa, magkaroon ng anak, magtrabaho? Hindi po. Ang purpose po natin ay ang paglingkuran ng ating Panginoon at masunod po ang kanyang kalooban. Ayun po. At sabi nga po dito, paano nga ba natin gagamitin ang kakayanan natin? Ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin para tayo ay maging kagamit-gamit sa ating Panginoon? Ayun. Yung na kung kasi po yung ating mabubuting ginagawa ay yung po ay bahagi na lang ng biyaya ng Diyos. Hindi po sa ating sariling karunungan. Kumbaga po, ang nagagawa lang natin ito dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya naman, dapat pong gamitin natin ang kakayahan natin sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Sa mga lugar po na ating pinagtatrabahuhan o maging sa ating tahanan. Yun lang po at maraming po salamat. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Salamat po, Panginoon. Gawin mo kaming kagamit-gamit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming makasunod sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.